Kaya pala naipit din yung si pastor dyan sa Amerika. Dahil meron pala talaga. Diba? Akala kasi nung iba, nung nagsasalita Gawa-gawa si lang. Pastor Kibolay na tungkol sa panggigipit ng Amerika sa kanilang church, akala nung iba gawa-gawa lang. Eto, lumabas na ang katotohanan na meron pala talagang panggigipit na ito'y ginawa mismo at meron siyang meron siyang papel na kung saan inutos mismo ng FBI yung panggigipit sa iba't ibang relihiyon sa Amerika. Magandang pag-usapan talaga to yung appointment ni Pam Bondi diyan sa department. Kwento mo nga kung anong meron dyan. Bakit ganyan? Kasi dito, syempre katulad din dito sa Pilipinas sa Commission on Appointments, di ba? Ikaw i-appoint noong presidente. Tapos gigisahin ka ng Commission on Appointments. Ganun eh. So, ang issue nitong isang senador na to, si Josh Hawley, yung pag-persecute, pamimersonal, at pangbababoy sa mga religious organizations. So, na-weaponize noong panahon, di umano, galing to dito sa transcript ng parang Commission on Appointments yan sa Senate. Yung nawe-weaponize daw itong Department of Justice and yung FBI at tinatrabaho itong mga religious groups sa Amerika. Kaya pala naipit din yung si pastor dyan sa Amerika. Dahil meron pala talaga. Diba? Akala kasi nung iba, nung nagsasalita Gawa-gawa si lang. Pastor Kibolay na tungkol sa panggigipit ng Amerika sa kanilang church, akala nung iba gawa-gawa lang. Eto, lumabas na ang katotohanan na meron pala talagang panggigipit na ito'y ginawa mismo at meron siyang meron siyang papel na kung saan inutos mismo ng FBI yung panggigipit sa iba't ibang relihiyon sa Amerika. Kaya nakakagulat at pinuna nga ni anong senador ito, pangalan niya si Josh Hawley. Hawley. Or Pinuna, Hawley. tinanong niya Hawley. yung bagong talaga na yung babae diyan, na yung napakagandang babaeng Soljen. Tinanong niya, ito ba iimbestigahan mo? Ito ba titignan mo? Buti naman at sinagot ng babae na iimbestigahan niya yan. So, isang patunay lamang ito. Ayan o, grabe, parang artista no? Actually, bakit ba paligoy-ligoy pa nga si Senator Diniretso na ni Pam Bondi ni State Attorney. Pam Bondi, sinabi niya na, are you talking about weaponizing the agency against mga religious groups? Siya na yung nagsabi. If yan ang ibig mo sabihin, yes. Ano kaya? Pag-uusapan namin yan. And if ko-confirm yung Department of Justice na si Patel, yan yung isa sa mga ipag-uusapan at ipaprioritize natin. So, meron talagang nangyaring persecution. Oo, at saka may basbas ng gobyerno. So talagang totoo yung sinasabi ni Pastor Kibuloy noon na kung bakit kasi alam mo, marami nagtatanong yan Bakit ba tinarget si Pastor? Baka naman talagang merong kasalanan, baka naman ganito, di ba? Kaya lang wala na ho doon sa mga wala na ho doon sa mga akusasyon sa kanya yung mga ginawa, yung pagpapatigil ng kanyang eroplano, tiningnan yung kung meron bang weapon na nandun. Wala na ho yun doon sa dinidemanda sa kanya. Wala na sa bahagi nung demanda. Kung ano-ano na hinanapan na. In other words, talagang parang yung ginagawa dito. Yung ginagawa sa Pilipinas na kung saan naghahanap ng maibabato kay VP Sara Duterte at mahanap ng ibabato sa mga kalaban, ganun ang ginawa ng gobyerno sa Pilipinas. Ganun din ang ginawa sa Amerika. Naghanap itong FBI ng kung ano-anong issue sa mga religious groups. Hindi lang kay pastor sa iba't ibang religious groups. Naghanap sila ng maibabato para, ewan ko kung masikwester ba yung mga pagmamayari. Di ba ganyan ang ginawa Doon sa kay OJC, talagang finris yung kanilang assets, di ba? Ito masama. Ginaya pa sa Pilipinas. Diba? Fastest growing kasi talaga, fastest growing congregation talaga ang Kingdom of Jesus Christ. Kaya sa Amerika, kasi every time that they go there, si pastor kasi pag nagpupunta doon,
iniikot niya talaga yung buong Amerika kasama tangay lahat ng mga yung music ministry niya dito, yung kanyang media team, yung Social media team, hindi niya isasama. malay mo naman. Malay Malay mo naman sa mga susunod na panahon, hindi ba? Pero kasama lahat ng mga nandito sa Pilipinas, dinadala niya yan doon, tapos nag-ano sila, ko-concert sila, o iniikot nila yung buong Amerika, at nakakagulat naman talaga. Ilan ba bilang? Ay, ano yan? Daan-daan yan. 300 ang nabanggit eh. Yung ano. Yung bilang na parang ginawa nung FBI or something na 300 eh. Kung mapamaano natin yan, nandito yun sa transcript eh, di ba? Talagang ganun kadami ang, hindi, sa bagay, kasi alam naman natin talaga ang... ganun karaming kaso ng pagpe-persecute sa mga religious organization. Alam naman natin kasi sa church talaga walang tax eh. So, medyo yung iba, malaki. Pagka malaki, alam mo naman ng noon, panahon ni Biden, talagang medyo ginigipit nila yung mga ganyan eh. As a matter of fact, pinag-uusapan niya namin kanina eh. Si Biden po, yung panahon ni Biden, doon nawala ang religion o yung Diyos sa loob ng school. Kaya nga marami ang nakakapagtaka dahil binoto ngayon si Trump at binabalik yon. Kasi yung gobyerno nitong huli, sabi kaya nga siguro nagka-ganyan-ganyan din ng Amerika, dahil nga tinanggal ho nila ang Diyos sa kanilang sistema. Ngayon, nabubuking tuloy. Ang masama, ginaya natin. Di ba? Yun ang problema ngayon. Ginagaya, mini-weaponize yung NBI naman. Nagsimula yan, 2018, noong si Pastor Apollo Kibuloy ay pabalik na supposedly ng Pilipinas, biglang hinarang yung kanyang eroplano at hinold siya ng isang buong araw. At ini-interrogate siya. At ang tanong nga daw sa kanya is, are you a friend of Rodrigo Roa Duterte? Paulit-ulit lang daw, aalis, babalik. Yun lang yung tinatanong sa kanya. He was denied of yung medicine dahil syempre, alam naman natin, may edad na si Pastor and may mga maintenance na yan. He was denied of that. Tapos, kalaunan, yung huling balik na tinatanong siya, yun lang paulit-ulit ang tanong sa kanya, are you really a friend of Rodrigo Duterte, of President Rodrigo Duterte? Sabi niya, for the end time, I'm a loyal friend of Rodrigo Duterte. So parang sinabi niya na hindi ko siya tatalikuran, hindi ko siya tatablahin, kung ano man ang gusto niyong mangyari, hindi mangyayari yan. So pinakawalan na rin siya, and then ayun na nga, hinold na yung kanyang eroplano, ang dami ng mga kasong isinampa sa kanya, and nangyari pa yung simultaneous na pagsugod sa kanyang simbahan dyan sa LA, sa lahat ng kanyang ng kanyang mga compounds dyan sa buong Amerika, pati sa Hawaii. Grabe yung istorya na nangyari dyan sa LA. Kaya kung makikita natin, may didikit nga natin yung sinasabi ni Banat Bay na nung panahon ni Joe Biden, talagang inatake noong administrasyon niya yung mga religious organizations sa Amerika. And eto ngayon ang nangyayari. Inatake ang simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy sa Hawaii. Ano nangyari sa Hawaii? Nasunog ang Hawaii, di ba? Imagine, nung mga nakaraan, yun, malaking issue yun. May mga namatay pang Pilipino doon. And dito rin sa LA, matindi ang talagang niransak nila itong ating simbahan diyan sa yung compound natin sa Van Nuys sa LA. Tingnan mo nangyayari ngayon sa LA. Nasusunog ang LA. So, talagang ito, kailangan talaga ng gobyerno ng Amerika na para sa akin na ibalik talaga ang Diyos sa kanilang bansa. Kasi, sabi nga ni Banat Bay, nung panahon ni Joe Biden, nawala yun. And si Donald Trump, yun yung isa sa mga speeches ni Donald Trump. Gusto ka rin nga ni Donald Trump na ibalik ulit yung religion sa mga, sa preschool. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Coach Oli. Alam nyo, yung napaka-importante talaga na tayo ay nasa Diyos, no? Kasi tama yung sinasabi ninyo na pag napahiwalay ka talaga, no? Tingnan yung history, yung mga revival ng mga iba't ibang bansa, nagkaroon sila ng init ng puso, ng relasyon sa Diyos. Kaya umaangat. Yung galing sa wala, umaangat. Pero pag tiningnan nyo rin yung history, nung nawawala na, nanlalamig na yung dating mainit na bansa, bumabalik sa kasalanan, bumabagsak din yung bansa. Lagi yan. Lagi po yan. History will repeat itself. Kaya
napaka-importante at yung nangyayari nga ng inalis. Pansinin nyo hindi ko alam kung hanggang ngayon, pero dati nakalagay pa sa pera ng Amerika, yung dollar, kasi matagal na akong di nakahawak ng dollar. May nakalagay pa, in God we trust, di ba? So, ganun sila. Nagkaroon po ng revival po ang US dahil sa kanilang relasyon sa Diyos. And now, ultimo kanilang Christmas, inaalis na ang Diyos sa Christmas. Ginagawa na ang happy holidays So, hindi talaga natin maaalis dyan. At ngayon, yung mga mangmang, sinasabi ko nga yung mga nagko-komentaryo na maraming nagawa si Pastor Kibuloy, hindi kasi po talaga nila alam yung nangyayari sa Amerika. Meron na po yan. Hindi lang naman ang simbahan o ang KOJC ang pinipersecute. So marami po at ngayon naglalabasan na. Tama, isa-isa na pong naglalabasan tong mga ito. Kaya hindi po pwede na hindi sila, sabi nga kung anong iyong tinanim, yan ang iyong aanihin. Ako'y naniniwala dyan, mga partners, ang Diyos ay equalizer. Pag ikaw ay nangaapi ng isang tao, sooner or later, babalik din sa iyo yan. Lahat ng kayabangan mo, lahat ng pang-aabuso mo, lahat ng pang-aapi mo, ay babalik sa iyo. At kung ikaw naman ay gumagawa ng mabuti, in secret, tumutulong ka sa iba, in secret, gumagawa ka ng kabutihan, pagpapalain at pagpapalain ka rin ng Diyos. Kaya kita nyo naman din ang nangyayari sa KOJC, galing from wala halos silang makain before. Tingnan nyo naman ngayon kung anong nangyayari. But patuloy pa rin. Patuloy-tuloy ang persecution sa KOJC, lalo na rin kay Pastor Kibuloy. Pero ako naniniwala, may magandang mangyayari dito. And hindi ko makakalimutan na halos kalahati ng New Testament ay naisulat sa kulungan. So may kadalasan talaga, bago iaangat ng Diyos ang isang mabuting tao, kailangan dumaan yan sa apoy. Para refine yan, para pag-angat niyan, purong-puro Kasi minsan ang blessing ay pag napunta sa masamang puso ay nagiging cursed. Kadalasan po yan. Tingnan ninyo ang ating mga politiko. Nagkakaroon ng power. Karamihan sa kanila, hindi man lahat, pero karamihan sa kanila. Nagkakaroon ng power, nagkakaroon ng yaman. Tingnan nyo. Ano kayang ang tanong dito, di ba? Sabi mo lahat ng ginagawa ay may ano kaya ang makakamit ni Romualdez in the future? No, ano kayang karma ang makakamit? Kasi ganoon naman 'yun It's a rule sa buhay natin. Pag may tinanim ka, may aanihin ka. Kung may tinanim kang maganda, may aanihin ka. Kung may tinanim kang hindi maganda, may aanihin ka rin. Ano kaya? Alam mo, abangan ang susunod na kabanata. sa aking opinion ay ayokong maghusga dahil hindi naman ako Diyos. Pero kung ikaw ay nagtanim ng halimbawa lang ng pang-aapi, hindi mo may enjoy yung iyong Kahit yumaman ka ng yumaman, tatandaan mo meron ka mahal sa buhay. Baka mamaya yung mahal mo sa buhay, yan ang maapi. Diba? Ano yan hindi natin pwedeng ikahon ng Diyos. Merong meron talagang equalizer na kaya nga sabi, kahit kakaunti ang iyong pera, at least na-enjoy mo. Isang sakit lang, aanhin mo ang bilyon pag tinamahan ka ng isang malubhang sakit. Aanhin mo ang bilyon kung hindi mo naman ma-enjoy at ang tinutukoy mo ba si Saldico? Katulad yun, nakarma na. may sakit ba? Sabi niya. Sabi niya may sakit daw siya. Ewan ko na sakit-sakit. Pero ito mga partners, yung eksaktong mga ginamit na salita doon sa appointment hearing na yun. Ayun. About weaponization of the Department of Justice as if it were theoretical, possibly that might happen in the future. Sabi dito, we all know that weaponization has occurred like we've never seen before. As in, first time din sa history ng Amerika na nangyari na weaponize itong Department of Justice nila. This administration has carried out an unprecedented attack, including especially people of faith
at over 300 churches in this country were attacked, vandalized, and firebombed. So, yun yung tinatanong nga nitong senador na to kung alam ba ito nung bagong state attorney. Sabi nga niya na hindi niya alam. Pero kung ang sinasabi mo is yung weaponization, sabi niya, hindi na mangyayari yun during sa term niya. So, ito ang nito, mga bossing. Kasi syempre, alam naman natin, nangyari ito before the administration of Bongbong Marcos. Kasi sila yung mahilig magsabi na Davao model, di ba? Hindi kaya ginamit nila itong US model or Biden administration model para gipitin ang mga religious organizations din dito sa Pilipinas. Dapat alam mo. Gipitin ang KOJC in particular. Kung gagayahin nila ito, tingnan mo naman yung mga politiko nila, ang gandang gwapo no? Yung mga politiko natin dito, parang pinabili lang ng suka. Hindi, ang daming pera, hindi man lang makapag-ayos Banat bay? Oo nga. So, totoo talaga lahat, mga bossing, yung mga dating sinasabi natin. Kasi even us, kahit tayong tatlo I remember, staunch critic tayo ni Pastor Apollo Kibuloy. If you remember, Totoo. noong mga panahon, noong mga panahon na nag-ano si Pastor Apollo Kibuloy, yung ipinagtatanggol niya yung kanyang sarili at sinasabi niya na America is behind this, hindi tayo lahat naniniwala. Even us, hindi kami talaga naniniwala. And may mga pagkakataon na binabash pa nga namin si Pastor Apollo Kibuloy noon. Until pinatawag niya tayo at kinausap niya, nagpakita siya ng mga ebidensya na totoo talaga yun. And ito na nga, isang malinaw na ebidensya. Paano po ito? Makikita niyo ito sa YouTube actually. Yung mismong hearing na yan, mapapanood ninyo. Pinag-usapan niyan doon. Na totoo pala talaga na itong Amerika ay naglunsad ng malawakang laban against mga religious organizations. And naging casualty nito si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. At ang masaklap nito dahil mahina yung mga kaso nila doon. Ayun, ginawa rin yung mga kaso niya dito. At dahil hindi siya mahawakan, dahil syempre, alam naman nila na hindi nila kayang hawakan si Pastor Apollo Kibuloy. Syempre, alam nila na Pilipino yan. Kahit na ikaw kahit anong kaso mo, kung Pilipino kasi, si PRD, pagtatanggol ka niyan, ikalabang ka niyan o hindi. Hindi papayag si PRD na may gagawin kang masama sa citizen ko. Ganun Kaya nga, kung matatandaan mo, si Pastor Apollo Kibuloy, humihingi siya ng tulong kay President Marcos na ipangako mo lang sa akin na hindi mo ako ibibigay doon. Haharapin ko lahat ng kaso ko dito. Di ba hindi makomit ni Presidente Marcos yun? So yun nga yung kinakasama ng loob natin kasi tila mo, citizen mo si Pastor Apollo Kibuloy pero hindi mo ma-assure yung safety niya. Dito mismo sa iyong sariling administrasyon. Kaya ayan, klaro yun. Malinaw na malinaw. Yun ang ginagamit. Kaya nangyayari din ito ngayon dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung paninira, yung persecution, yung pagmamalabis sa kanya, yung pag-yurak sa kanilang karapatang pantao, palagay ko ito na yun. At sa administrasyon ni BBM, ako sa nakikita ko, mukhang nangyayari yung weaponization. Speaking of weaponization, yung anti-terror law, di ba? It's a clear weaponization yung nangyari kay Congressman Arnie Teves na nabansagan siyang terorista.